Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. So yan no, so kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan no, ngayong araw, out of nowhere, biglang nagpa-presscon itong si Sara Duterte. So actually medyo triggered itong si Sara Duterte na magpa-presscon kasi nga po is naungkat yung kanyang allegedly na corruption sa confidential fund kahapon. So imbis po nasagutin ni Sara Duterte yung mga binabato sa kanya tungkol po sa confidential fund, so ang ginawa ni Sara Duterte is kinuwento yung nangyari ng eleksyon. At ang pinakamasama dito mga kababayan, no, alam ko napanood nyo yung interview na to, no? Pero ang pinakamalupit dito, kitang-kita po yung pagiging psychopath nitong babae po na to. Kasi, kinuwento niya na harap-harapan daw na sinabi niya kay Amy Marcos na ipapahukay daw po niya yung katawan ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. at itatapon daw po sa West Philippine Sea. Isipin nyo, di ba? Well, it doesn't work that way pag-usapan natin yan. Pero ang point natin dito, mga kababayan, hindi ko talaga makuha ang strategy ni Amy Marcos. Binabastos na po yung tatay mo. Di ba? Harap-harapan na pong binabastos yung tatay mo. Kaharap ka mismo, kasi sinabi niya raw sa iyo harap-harapan. At ngayon, on national TV, sinabi ni Sara Duterte yan na ipapatapon niya yung bangkay ng tatay mo, huhukayin niya sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. So anong klaseng strategy ba ang ginagawa ni Amy Marcos? 'Di ba? Binabastos na po ni Sara Duterte yung tatay mo. At alam naman po natin no, na isa po sa mga propaganda ni Amy Marcos para manalo sa eleksyon is yung tatay niya. 'Di ba? Laging sinasabi ni Amy Marcos yan na tulad ng payo ng aking ama, sinusunod ko lang yung ginagawa ng tatay ko. 'Di ba? Mentor ko yung tatay ko sa public service. Kung gano'n naman pala, kung mataas pala yung respeto mo sa tatay mo, bakit mo pinapabayaan na binabastos ng isang psychopath na si Sara Duterte yung tatay mo? Oh. So ito actually yung interview ni Sara Duterte, mga 2 oras yan. Hindi ko nga lang alam kung tapos na ngayon, no. So sabi niya dito, no, isa sa mga binanggit ni Sara Duterte dito ito. So nakita ko to sa GMA News, no. Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte said it was Senator Amy Marcos who asked her to run as VP and join their party to beat Leni Robredo. Okay, I'm happy that she was honest to say kasi matatalo kami ni Leni kapag di mo dinala ang Bisaya, she revealed. Actually, isip bata talaga to, no? So ngayon, ito yung video, panoorin natin to, sige. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Edisman. Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Okay, tama na yan. Tigilan natin yan. So ngayon, una mga kababayan, alam nyo kung anong bad trip dito. Bobo rin po yung nagtanong na reporter Hindi ko nakuha yung pangalan, no? Pero bobo rin po yung nagtanong na reporter. Una, ang nag-decide po, alam nyo na to Una, ang nag-decide po na ipalibing itong si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, hindi po si Duterte, Supreme Court. So ito, pakita ko sa inyo. Alam nyo na to sabi dito, Supreme Court affirms decision allowing President Marcos Sr. burial at Heroes Grave.
So ito nga po, no, the Supreme Court denied the motion for reconsideration filed by groups of martial law victims seeking to reverse the ruling on the burial of the remains of former President Ferdinand Marcos Sr. at the libingin ng mga bayani. So anong nangyari dito? Ang nangyari kasi dito mga kababayan, 'di ba? Pinayagan na po ng korte na ilibing po si Ferdinand Marcos Sr. sa libingin ng mga bayani. Yun nga lang po, nagpetisyon ito mga martial law victims daw sa Supreme Court. So, anong nangyari dito, dinenied po ng Supreme Court yung petisyon ng mga martial law victims daw para pigilan yung pagpapalibing po kay Ferdinand Marcos Sr. So, hindi si Duterte. Di ba? So, ayan ang hirap eh. Yung tanong palang palpak, syempre yung sagot palpak. Oh, tapos, ang alam ko nga dito ito, sabi dito the court voting 10-5 denied the motion for reconsideration filed by petitioners of the court's decision dated November 8, 2016. So ibig sabihin pala mga kababayan, no, 2016 pa lang, November 8, 2016, nakapag-decide na po yung Supreme Court. So hinarangan po ito ng mga martial law victim daw. So, dumaan sa korte ito. 'Di ba? So, ang sama no, hukayin ko yung tatay ninyo, tapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Ano ko ba? Medyo naging speechless ako dito, no? Kasi, ang point dito, no? Anong ginawa ni Amy Marcos dito? Harap-harapan na sinabi ito sa ni Sara Duterte. Di ba, ganyan ba talaga si Amy Marcos tumanaw ng utang na loob? Di ba? Walang limitations yung pagbawi. Di ba ganun yun? Kunwari, tumanaw ka ng utang na loob, syempre, babawi ka. Pero hindi naman dapat na walang limitations yun. At saka yung sinasabi ni Sara Duterte kanina, ito paano, naalala ko tuloy. Ang sabi ni Sara Duterte kay Amy Marcos, pag hindi kayo tumigil, di ba? Pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko sa West Philippine Sea. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. So lumalabas pala dito mga kababayan, sila pa ngayon ang ginigipit. Ang mga Duterte pa pala ngayon ang nanggigipit kasi ayaw nyo tumigil. So ibig sabihin, 'di ba, merong ginagawa ang mga Marcos sa mga Duterte. Kasi ayaw daw tumigil eh. Nakuha nyo yung point, 'di ba? So parang hindi ata ganun yung nakita natin. Kasi ang nakita po natin dito mga kababayan, itong mga Duterte po talaga ang gumawa ng mga rally. Yung maisog rally na yan, yung peking pulburon video. 'Di ba? Itong mga Duterte din po ang gumawa po ng destabilization plot laban po sa Presidente Bongbong Marcos. Ayan ang pangit eh. Kayo gagawa ng kasalanan, tapos ngayon kapag binawian kayo, kayo na yung biktima. May kilala akong ganyang vlogger eh. So ngayon, so una sa lahat, kahit po na maging presidente po si Sara Duterte, hindi po pwede yon. Para po maliwanagan po tayo. Kasi tandaan po natin, ang nag-decide po dito Supreme Court. So ibig sabihin, kung Supreme Court po ang nag-decide nito na ipalibing po si Ferdinand Marcos Sr. sa libingin ng mga bayani, so ibig sabihin nun, Supreme Court din po yung may karapatan para gawin yon. Hindi si Sara Duterte, hindi ang presidente ng Pilipinas, kung siya nga ay magiging presidente ng Pilipinas, kung si Sara nga. Ang mangyayari po dito is magkakaroon muna ito ng petition for sanctuary para reviewin yung desisyon ng Supreme Court. Ayun lang po pwedeng magawa dito. Pero sabihin niyo na si Sara Duterte gagawin niya yun, hindi po pwede yun. Labag po sa batas yun. So ngayon, ang naalala ko ngayon dito, itong si Kiko Pangilinan. So ito, nahalungkat ko tong balita na to noong 2016, di ba? Sabi dito, no, what they call this, nilibing nga po itong si Ferdinand Marcos Sr., no? Sabi dito, narito ang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan kaugnay sa biglaang pagpapalibing sa yumaong diktador at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. So sabi ni Kiko Pangilinan dito,
malilibing siya pero hindi ibig sabihin na mananatili siyang nakalibing doon. So, may plano si Kiko Pangilinan na ipahukay din po yung katawan po ni Ferdinand Marcos Sr. Well, para sa akin napakalabo nun. Nangaasar na lang to mga to. Pero ang point natin dito mga kababayan, hanggang saan yung pisi ni Amy Marcos? Ako pinipilit kong itindihin si Amy Marcos no, kung bakit niya ginagawa yan, kung bakit siya nakadikit sa mga Duterte. So, ang nakikita ko lang talaga dito is tumatanaw lang ng utang na loob. Pero hindi ibig sabihin na tumatanaw ka ng utang na loob, hindi naman ibig sabihin nun na kahit bastos-bastosin na yung tatay mo, harap-harapan, especially on national television, baliwala lang sa'yo. Ay, Diyos ko, ewan ko lang talaga, no? Bastos eh. So yung mga kababayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Sara Duterte. Lumalabas pagiging psychopath, no? So yun na, so syempre pa-like, pa-subscribe, and then pa-share na rin po ng video pa na to kung hindi naman po kalabisan. Medyo na ano lang ako. Mixing content lang ito, no? Gusto ko lang gawa ng reaction. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po, thank you.